Pinag-uusapan na rin lang natin naman itong mga nag-aagawan, 'di ba, as Senate President. Sino ba yung apat na 'yan? Siyempre si Mangga, number one, gustong-gusto rin maging Senate President. Si Quezzo, of course, gusto niya tuloy-tuloy ang kanyang term. And then si Kong Marcoleta, gusto ng Duterte Block. Gusto natin, hindi ko alam kung ina-consider siya ng Duterte Block, pero very much qualified to become Naku, matinding dagok yung mga kababayan. Bagong panalo, first time maging senador, naging Senate President ka agad. Good luck sa'yo, Marcos Jr. So siguro, baka nga pinayuhan ni Liza Tanas si ano 'no, si Quezon 'no. Wag mo muna ituloy yung impeachment para ikaw pa rin ang ano, Senate President. Ayaw ko kay Mangga. Ayaw niya sa hipag niya maybe ano. Oh, and also Tito Sen, 'di ba, si Soto gustong-gusto rin maging Senate President. Ngayon itong si Mangga mga kababayan, binulgar ni Miss Maharlika. Okay, given hindi hindi sinampal, hindi sinapok, 'di ba, hindi binungangaan ng malala ni Miss Maharlika si Mangga. 'Di ba? Pero of course wala alam ko kay Mother Jago na hindi ito magtitiwala kay Mangga. Actually binulgar niya, eh. Parang in a way binuking niya, nilaglag niya ngayon si Mangga 'no. Kasi pinapakiram ah, naku, ano ang ganap? Oh, shout out EDSA Friday Group, ano ang ganap? Oo, imamarites ko na lang sa inyo sa mga susunod na sa susunod na vlog, malay niyo mamaya. Hmm, ah, sikreto? Oh, ano kaya ang mga nagaganap, ha? Anyway, itong si Mangga nilaglag ni pasimpleng nilaglag ni Binibining Maharlika, okey? Although hindi sila nagbangayan doon sa birthday ni VP Sara, pero ang kitang-kita po kasi itong pambubudol ni Mangga, eh, and Mangga, ikaw, 'wag kang mamamangka sa dalawang ilog, 'wag kang playing safe, 'wag kang neutral-neutral. Kasi if you're sitting on the fence or nakaupo ka sa bakod at hindi ka namimili kung kaliwa ka or kanan, kung ikaw baga ay pro Duterte totoo or mahal mo pa rin ang kapatid mo, eventually matutuhog ang puwet mo diyan sa inuupuan mong bakod, mamili ka. Matuhog ang puwet mo o mapariwara ka or mapabuti ka, hirap siya 'di ba? Tatlo actually yun 'no, hindi lang dalawang ilog. Oh, ito po, pinost ni Miss Maharlika kanina, kagabi. So, ang nasa picture ay si Sheena at saka si Mangga. Ipinakilala pala ni Miss Maharlika si Sheena, siya yung distressed mother. Matagal 'no, bago lumabas si Sheena. Matagal bago siya nagpakita ng 'di ba, ng mukha niya, na matagal na siyang tinatapik ni Miss Maharlika and finally, since I think nasa Belgium 'tong si Sheena, eh. Kinidnap yung mga anak niya, right? Ito yung, "Hi, Louie, I'm here in Bacolod, campaigning for my happy look," sabi ni with Maricel, "and a bunch of gay people." Oh, sabi niya, "Anyway, the reason why I called you is that I have a favor to ask you. I gave all the documents na to Mila, basically my friend," sino nga yung asawa ni Sheena? "Francis, the problem in Turkey, yada yada," gano'n, 'di ba? Oh, I won't bore you with the details, 'di ba? "Can you give it a little push?" Sabi ni babaeng ahas sa asawa ng DFA secretary, si Louie nga, 'no? Ang apelyido nun, nasa dulo ng dila ko. Basta appointee ni Pangulong Duterte pa yun, eh, yung DFA noon, yung paki-comment yan sa comment section yung asawa ni Louie. Yung Louie babae yun mga kababayan. So, ipinakilala ni Miss Maharlika si Sheena kay Mangga in the hopes na magkakandak siya or matutulungan niya si Sheena na mabawi yung kanyang mga anak. Kasi ngayon, ang mga anak ni Sheena, si distressed mother, ay na kay Francis. Teddy Boy Locsin, so si Louie Locsin, yon. Plus 5 points sa mga mabilis sumagot sa ating quiz. Hoy! Natutulog kayo, Princess Maui 1! Ang nanonood sa Princess Maui 2, abtik na abtik, listong-listo, oh. Late kayo dyan. Okay, so, ayan. Umaasa si Miss Maharlika na matutulungan ni Mangga ang distressed mother na si Sheena dahil nga yung dalawang niyang anak ay nasa poder pa rin ng asawang lalaki na si Francis, I think billionaire yan, and kaibigang-kaibigan ni Liza Tanas.
kung ano man yung kanyang mga monkey business ay kasosyo niya si Liza Tanas, 'di ba? So grabe yung dusa ni Sheena sa pagtatago, yun nga, 'di ba, nagtago sa Turkey, tapos kinasabwat ng gobyerno natin, ang gobyerno ng Turkey para makidnap yung mga bata na nasa poder ni Sheena, o ang gusto ng mga bata sa kanya munang piling, 'di ba, as the mother, I think pagka minor de edad, dapat ay sa poder muna ng nanay at pagpatak ng 7 years old and above, may kalayaan na yung mga batang pumili kung gusto nila sa tatay nila or sa nanay nila. Pero ang pinipili pa rin po ay si Sheena ng mga bata, no? So, hindi biro itong pagkidnap ng mga anak ni Sheena kasi ayaw na niya sa asawa niya, right? Yun. Tapos may mga hawak na evidence yata si Sheena, I think nasa tablet yon ng mga illegal na transactions ng asawa. At baka nandun yung pangalan ni Butod. So, hindi yata na-retrieve ng asawa ni Sheena yung mga evidence na hawak dun sa gadget. Kaya katakot-takot yata kung ano man yung mga laman nun. Baka it involved like mga malalaking transactions, mga pangalan ng mga tao na, 'di ba, na hindi dapat involved sa mga illegal na gawain. So para siguro ang alam ko po, binalak ring gurgurin si Sheena eh. Grabe ang dinanas ano. So ayan nga, nag-seek ng asylum. I think, ayun nga, kinukup ng Belgium si Sheena. So safe na siya dyan sa Shenzhen area. Ngayon, ipinakilala ni Miss Marlica kay Mangga in the hopes na matulungan niya, baka magpa-Senate hearing man lang at si Liza Tanas ay ma-invite sa Senado. Poke ng ina. Meron kayang may balls sa Senate, meron kayang may ngipin sa Senado na kayang bitbitin at invite si Liza Tanas, at kapag hindi umattend ay i-contempt. Di ba ganyan ang ginagawa ng mga politikong yan, mga kongresista? O, kapag hindi pumunta, ayan nga po, sa A5, no, 3 days from now, i-invite na naman ang mga vlogger. Ay, sorry, hindi ako makakapunta, nasa abroad ako, kahit pamasahihan nyo pa ako, ba't ako magsasayang ng oras? Wala silang jurisdiction over me. Tapos tinitwist yan ni na Jollibee, di ba, ng double agent, tinitwist nila. Ba't itong Maui na to exempted? Hindi ako exempted. Sinasabi na rin ako ng mga yan. Nagsisend yan sa old email ko ng mga invitation at subpoena. Okay? O, hindi ko binubuklat. Hindi ko alam password. Okay. Oh. So, gusto nilang palabasin. Bakit exempted yung Maui? Hindi ako exempted. Part ako ng Noisy 37, di ba? Kahit kinick out nyo ako. Oh. Dahil pinalalabas nyo na ako, na hindi nyo ako kaisa. Oh, lol. Kasi pag umimik ako sa group chat ng Noisy 37, mabubuking ang mga ahas. May dalawa doon eh. May dalawang double agent sa Noisy 37, mga kababayan. O ano, sakit? May dalawang ahas sa Noisy 37. May dalawang double agent, Judas, Trojan. Kaya mag-ingat kayo. Lalo ikaw, spokes, mag-ingat ka. Tinatrabaho ka ng mga double agents. AKA, nagtitinda ng mangga. Okay, so basahin natin tong post ni Miss Marlica ng mabilisan lang. Ipinakilala ko si Sheena na kilala rin bilang distressed mother kay Senator Amy Marcos sa pag-asang baka matulungan niya si Sheena. Isa si Sheena sa mga biktima ng pang-aabuso ng Marcos Vangag administration, lalo na ni Liza Tanas, ni Teddy Boy, nandito naman pala, Teddy Boy Locsin Jr., at asawa niyang si Maria Lourdes Barcelon or Louie, Lourdes ang pangalan pala. Ang Department of Foreign Affairs, niwi ha po, kinang pa. So, sino ang Secretary of Foreign Affairs? Oh, ang Embahada ng Pilipinas sa Turkey, ISAF, or ano ba to? Special Action Force, ISAF is, ano ba to? Security to of Armed Forces of the Philippines, ISAF. Yeah, and the Department of Justice. Oh, sino ang sekretary mo dyan, Niwe? Di ba si Bonjing? Oh, at iba pang tiwaling ahensya na kasabwat ng pamahalaang bangag. So nagkaisa po ang iba't ibang departamento para si Sheena ay maagawan ng anak. Pinagtulungan sa utos ni Liza Tanas. Mangga mabigat tong akusasyon. Kung hindi man ikaw ang committee sa kung ano mang, well, I don't know kung ikaw rin ang nasa committee nito.
Kasi it involves foreign relation. Foreign affairs eh, right? Di ba si Mangga? Kaya nga siya yung nagpa-imbestiga kay PRRD eh. Oh, siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations. So Mangga, sa'yo para talaga committee ito. Ano ang gagawin mo? Ikinuwento ni Sheena kay Amy ang illegal na pagkidnap sa kanyang dalawang minor de edad na anak. So, dapat nasa custody pa ng nanay kasi minor de edad pa nga. Sinabi ni Sheena ang pagkakasangkot ni Liza Tanas at ng Bangag Administration sa nagginawang Turkey illegal extraction. Yun yung ginagamit na, di ba, may recording din si Miss Maharlika ng boses ni Louie, ni Maria Lourdes Barcelon, asawa ni Teddy Boy Locsin. May voice recording na nakikipag-usap nga kay Liza Tanas. Oh, sa kabila ng kidnapping na revelasyon ni Sheena na sangkot ang ading ni Senator Amy, wala akong narinig na reassurance mula kay Mangga. Ang sabi lang ni Mangga, kawawa ka naman. Wala siyang ipinangakong tulong, wala siyang sinabi magkakaroon ng investigasyon at wala akong narinig na pwedeng tulungan o maaaring dalhin ang kaso ni Sheena, distressed mother, sa Senado upang maimbestigahan ang pagkakasangkot ng kanyang ading nangagva. Actually, sa mga binanggit ni Miss Marlica, mga departamento, mga ahensya, wala doon si Ngiwi. Si Liza Tanas nandun. May proof si Miss Marlica. Yun nga, yung, hi Louie, video yun ha. Tapos yung boses ni Louie nga, ni Lourdes Locsin. Oh, pero syempre, under kay Ngiwi, yung mga departments na yon, Department of Foreign Affairs, under sa kanya, through Boying, di ba? At kung ano-ano pang mga departamentong involved. And government office. So, Ngiwi, bakit ganito ang ginagawa ng mga nasasakupan mo, ng mga pinagkakatiwalaan mo? Ano yan, may sarili silang lakad tapos hindi nag-aabiso sa'yo? Eh, pagsisipain mo yan dahil ikaw ang malilintikan. Ikaw ang leader ng mga yan. Ikaw ang chief executive. O, sana naibigay ni Miss Maharlika ito. Well, I think binigay na niya kay VP Sara. This is an impeachable offense, mga kababayan, between VP Sara and Ngiwi. Keso umayos ka. Si Ngiwi ang dapat na ma-impeach, hindi si VP Sara. Kung talagang, total, nandiyan ka na, nagpapakatin, I don't know, baka nagsa-strategize ka lang, kaya may delay-delay kang ginagawa, at ibabaon yun ang impeachment ni VP Sara. No? Hindi na matutuloy. O, baka for the money lang yan, for the power. Maayos ka kung nangangarap ka ng mataas sa posisyon pa or palawigin pa ang posisyon mo sa gobyerno, maayos ka. Ang dapat na ma-impeach si VP Sara. Ay, si Ngiwi, hindi si VP Sara. Oh, ang kasong kidnapping ng Polvoronic Administration sa paglabag, seryoso ang kasong kidnapping, no? Ng Polvoronic Administration sa paglabag sa karapatang pantao ng mga batang minor de edad, plus yung mother. I hope mahabag si Mangga sa sinapit ng mga bata at ni Sheena para matulungan niyang mapanagot ang Polvoronic Administration. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kababayan ay, ganun lang kasi ang sinabi ni Mangga, ay kawawa ka naman. Walang nga namang assurance. Walang reassurance na, don't worry, I'll find ways to help you. And that's really a huge problem. Mangga, maki-empathize ka munang pukin. Walang empathy. Kung mas malalim kasi ang empathy kaysa sa sympathy, mga kababayan. Dapat sinabi man lang, I'm really sorry for what happened to you. 'Di ba? Ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo dahil ina rin ako. Kung ilalagay ko ang sitwasyon ko sa iyo, mag-empathize ka Mangga. Kung ilalagay ko ang sitwasyon ko, ang sarili ko sa sapatos mo, baka ako'y nabaliw na. Ganyan ko kamahal ang aking mga anak, huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan na mabigyan ka ng katarungan at ang mga bata. Walang ganyan. Meaning, sila Mangga, mga ilit, walang paki sa kapwa at wala siyang balak tumulong. Ano sa tingin niyo mga kababayan, mape-pressure kaya ni Miss Maharlika si Mangga na tulungan ang distressed mother? Kaya ba ni Manggang tulungan ang distressed mother na si Sheena and eventually ang malilintikan na yung kapatid niya, hindi lang ang kanyang hipag na ahas? Or mananatili si Manggang malamya
kakaprotekta ng kanyang kapatid. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.